Paano nga ba lumalago tayo bilang mga Kristiyano? It is through the different seasons in life. Bilang mga Kristiyano, God allows us to experience different seasons of life. Hindi sa lahat ng panahon, masaya ang buhay ng Kristiyano. Abundant ang buhay ng Kristiyano. May mga tinatawag na panahon ng tagtuyot, kung saan tuyo lang ang ulam mo. But alam nyo ba, kagaya ng puno, sa panahon ng tagtuyot, mas doon nagugat ang puno. Kapag basa ang lupa, dahil mismo sa surface, makakahigop na siya ng nutrients na kailangan niya. Pero kapag tagtuyot, tuyo ang lupa, anong gagawin ng ugat? Papailaliman, magsisearch siya ng source of water sa ilalim. Lumalawak ang ugat, lumalalim ang ugat, in search for water source para siya ipatuloy na mabuhay. And that is the real picture, the same picture of why, when you are asking why God would allow you to experience drought in life. Ba't ba hinayaan ako ng Lord na makaranas ng tagtuyot, ng kahirapan sa buhay na ito? Don't misinterpret God. It is not His purpose for you to be depleted, to suffer, but it is His purpose for you to deepen your roots of faith in Him, na hanapin mo siya, hanapin mo yung source ng kaligayahan na matatagpuan lamang kay Kristo, matatagpuan lamang sa Kanyang presensya. And by doing so, before you realize it, malalim ka na sa pananampalataya. At dahil malalim ka sa pananampalataya, the result will be obvious. You will be built up. Ikaw ay lalago. Tutubo ka. At ang pagtubo mo comes with bearing fruits. At kapag namunga ka, dahil nagugat ka ng malalim, now, when the season of storm comes, you will not be uprooted. You will not be destroyed. You will not be devastated. Why? Dahil malalim ang kapit mo sa ugat ng pananampalataya kay Kristo, kahit hagupitin ka pa na malalakas na hangin ng bagyo ng buhay, hindi ka mabubuwal dahil nakapailalim ang iyong ugat sa pananampalataya kay Kristo. At ang mga bunga mo ay nanatiling hitik. Tutubo talaga tayo. At mamumunga kahit ihipan pa tayo ng bagyo. Pag matibay ang ating pananampalataya kay Kristo, hindi tayo matatangay kailanman.